Dear IFM. Dear IFM. Dear IFM, isang magandang tanghali sa inyo mga idol. Pakitawag na lang sana ako sa pangalang Ronnie na mula sa Taytay, Rizal. Alam ko na hindi bago sa lahat ang kwentong ibabahagi ko ngayon. Pero naniniwala ako na marami pa rin ang makaka-relate sa akin. Mga idol, normal na sa akin ang pagiging matulungin sa ibang tao. Yung tipong kahit hindi ko kilala, basta kailangan ng tulong ko, sige lang ako ng sige. Pero sa ugali kong yun, hindi ko naman inakala na doon pala mag-uumpisang magbago ang buhay ko. Ay, grabe. Ang sakit ng likod ko. Pati puwet ko. Nangawit sa buong maghapong nakaupo. Ano kayang magandang gawin ngayong weekend? Kumala? Manood? O matulog buong hapon? Mukhang mas gusto ko na lang matulog buong maghapon. Ha? Ano yun? Bakit parang may umiiyak? Ha? Ayoko na. Ayoko na. Uy, ayoko na. sino ba yun? Ulin mo na ako. Hindi ko na to kaya. Ayoko na. Miss? Okay ka lang? Susunod na lang ako sa'yo. Hindi susunod na ako. Naku! Uy, magpapakamatay! Uy, miss! 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 Wag! Wag! Aray ko, ano ba? Sakit. Okay ka lang ba, miss? Hindi mo dapat ginagawa yun. Maling magpakamatay. Akala mo ba mapupunta ka sa langit kapag ginawa mo yan? Hindi! Kasalanan niyang ginagawa mo. Ano ba? Nasaktan ka ba? Bitawan mo na nga ako. Ba't mo ba ako pinapakialaman? Sana nga hinayaan mo na lang akong tumalon eh. Bakit naman kita hahayaan? Baliw ka ba? Bakit mo ba gustong magpakamatay? Kung may problema ka, tara, halika pag-usapan natin yan. Wala kang alam sa nararamdaman ko ah. At sa susunod, pwede bang huwag ka nang mangialam? Lalo na sa hindi mo naman kilala. Ako na nga tong tumulong. Ako pa yung naging masama. Sus, Mariosep, you're welcome ha. You're welcome. Uy, Insan! Ang aga-aga mo ngayon ah. Hindi ka ba nag-overtime? Hindi. Ba't mukha ka namang bad trip ngayon? Ano ba nangyari? Kasi may nakita akong babae kanina sa rooftop. Magpapakamatay tapos tinulungan ko. Kaso ang nangyari, ako pa yung sinigawan? Hayaan mo na lang. Mabigat siguro yung dinadala ng taong yun kaya hindi tumatanggap ng tulong. Alam mo, first time kong makakita ng ganong eksena. Nakakatakot pala sa personal. Kinabahan ako dun eh. Pero alam mo, naawa ako sa kanya. Nakita ko kasi sa mga mata niya, yung sobrang lungkot, nakaka-curious. Alam mo yun, ano kayang dahilan niya para gawin yung ganong bagay? Baka naman broken-hearted. Parang ganun na nga eh. Narinig ko kasi may binanggit siyang pangalan. Eddie ata yun. Susunod na lang daw siya. Ay, nakakaawa. Pero di ba sabi mo sa rooftop mo siya nakita? So, ibig sabihin, katrabaho mo. Hindi mo siya kilala? Hindi eh. Baka taga-ibang department. Buti nga, nandun ako eh. Paano kung wala? Di tinuloy niya yung pagpapakamatay. Nakakaawa talaga, grabe. Kung hindi lang nagsungit kanina. Kaya ako, hindi ako magmamahal ng todo. Nakakatakot. Sus, huwag kang magsalita ng tapos, Insan. Baka mamaya, may dumating sa'yo na sobrang mamahalin mo. Yung alam mo yung kulang na lang pati buhay mo ibigay mo sa kanya. Uy, ang weird na sa'yo ko yung naririnig. Dakilang babaero ka pa naman din. Sige na,
Magpapahinga na ako. Na-stress ako sa nangyari kanina. Sige, sige. Oo, matulungin ako. Pero hindi naman ako pakialamerong tao. Dahil kahit sa iisang building lang ang pinapasukan ng babaeng yon, hindi ko na inusisa kung sino siya. Ipinagdasal ko na lang na sana hindi niya tinuloy ang balak niyang gawin ng gabing yon. Parang kilala ko yun. Siya ba yung... Tama! Siya nga yun! Isa pa nga nito, please. Thank you. Nung muli kitang nakita, magpapakamatay ka sa rooftop. Ngayon naman, magpapakamatay ka sa alak? Ano bang pake mo? Kilala ba kita? Kasi medyo nakainom ka na rin nun eh. Kaya hindi mo siguro ako namumukhain. Kung ano man yung problema mo, huwag kang magtatangkang magpakamatay. Masarap ang mabuhay ah. At ito pa, ang Diyos lang may karapatang kunin ang buhay mo. Dahil siya lang naman ang nagbigay nun sa'yo eh. Ganyan ka ba talaga? Nakikipag-usap sa mga hindi mo kilala? Feeling close, gano'n. Bahala ka na nga. Sabihin mo na kung anong gusto mong sabihin. Basta ako, binigyan kita ng piece of advice na alam ko kahit paano makakatulong sa'yo. At teka sandali. Pwede bang dito ka muna? Ang totoo niyan, kailangan ko rin kasi talaga ng makakausap eh. Kung okay lang sa'yo. Siyempre, okay lang sa akin. Nagulat na lang ako nung tinawagan ako ng mama niya na wala na siya. Ay. Kaya pala sobrang down ka nung nakita kita. Alam mo, mas matatanggap ko pa kung iniwan niya ako para sa iba kasi at least kapag ganon, may kita ko pa siya. Pwede pa akong bumawi sa kanya para balikan ako. Hindi katulad ngayon. Kahit siguro maglupasay ako dyan, hindi na siya babalik eh. Alam mo, darating yung araw na makakaget over din tayo sa mga sakit na nararanasan natin. Katulad nung sa'yo, hindi madali ang mamatayan, lalo pa kung unexpected naman. But it does not mean that you have to end your life too. Pero, paano mo ipagpapatuloy yung buhay mo kung wala na yung rason mo kung bakit ka pa gumigising araw-araw? Then find another reason to live, to spend your life to the fullest. So, sinasabi mo sa akin na kalimutan ko na lang si Eddie? Hindi naman sa ganun. Pero isipin mo na lang na hindi matutuwa si Eddie kung ganyan ang ginagawa mo. Madaling sabihin yan, pero mahirap gawin. Alam mo kasi, umikot na yung mundo ko sa kanya eh. Marami akong bagay na ginagawa na siya lang yung kasama ko. Subukan mo muna kasi bago mo sabihin yan. Mahirap naman talaga mag-let go, pero kailangan mong subukan para sa sarili mo. Ayaw mo ba maging masaya ulit? Gusto mo ba araw-araw ka nang nagmumukmok sa kwarto mo at iiyak? Aba, kakapagod din yun Okay, so, paano ko gagawin yun? Gawin mo ang lahat ng bagay na ginagawa mo kasama siya. Tulad ng panonood ng sine o kaya kumain sa labas. Kayanin mo yun. Huwag kang mag-alala. Akong bahala sa'yo. Ikaw ang bahala sa akin? Oo naman. Bakit? Ayaw mo? Gusto naman, pero hindi mo pa naman ako ganun kakilala eh. Bakit? Lahat naman ng tao nag-uumpisa sa strangers, di ba? Basta, tutulungan kita. Dito nagsimula ang pagkakaibigan namin ni Emma. Halos araw-araw magkatawagan kaming dalawa. Nagkikita kapag lunch
at lumalabas tuwing day off. Hindi nagtagal, mas naging malapit kami sa isa't isa at napunta ang lahat sa isang matamis na relasyon. Pero sa kabila ng sayang nararamdaman ko, hindi ko inakala na ganun pala kahirap ang sitwasyong pinasukan ko. Hi, Han. Hi! Mm. Mwah. Oh, ano yung niluluto mo? Secret! Aba, di ko alam na marunong ka palang gumamit ng kusina, ha? Marunong, pero hindi magaling. Oh, sana sinabi mo sa akin para ako na lang yung nagluto. Baka mapaso ka pa dyan. Hindi na. Yakang-yaka ko na to. Sige nga, patikim nga ako. Sige tikman mo ang masterpiece ko. Sige. Matikman nga. Ganun ba kasarap? Bakit? Ang tamis, sobra. Bakit matamis? Mali ata yung lagay ko. Di ba ito yung asin? Naman asukal yan. Obvious naman Hindi mo ba alam ang pagkakaiba ng asin saka ng asukal? Naku, sorry Baka naduling lang ako kanina. Pasensya ka na. Magluluto na lang ako ng iba. Hindi na. Ako na, ha? Baka mamaya maubos yung pagkain ko sa ref. Sige na, umupo ka na lang dyan muna sa counter at panoorin mo ako. Okay? Sige. Talaga bang mahilig kang magluto? Hindi naman. Natuto lang ako. Nakakaya naman kasi kung ako yung babae tapos ako pala yung hindi marunong magluto, diba? Tsaka magaling kasing magluto si Eddie, kaya pagluluto yung naging bonding namin minsan. Masarap siyang magluto? Ay nako, sobrang sarap magluto nun. Halos lahat yata ng ulam alam niya kung paano lutuin. Tsaka walang recipe yun. Madalas nga, kung ano lang yung nasa ref, yun ang lulutuin niya. Napaka-resourceful nun. Galing. Actually nga, bago siya mawala, balak sana naming magtayo ng negosyo, kaso, ayun nga, hindi kami natuloy. Pwede mo naman ituloy yun Tutulungan kita. Wag na. Plano naman kasi naming dalawa yun Tsaka malulungkot lang ako kapag naaalala ko yun. Mahal na mahal mo talaga siya, no? Sobra. Siya ang naging buhay ko noon, Ronnie. Kaya, nung nawala siya, nawala na rin ako. Buti na nga lang dumating ka. Ang swerte naman ni Eddie. Dahil kahit wala na siya, hindi pa rin nawawala yung pagmamahal mo sa kanya. Sana, ako na lang siya. Wag mo sabihing nagsiselos ka. Para kasing sobrang perfect niya para tapatan ko. Dahil kahit anong gawin kong pagpapa-impress sa'yo, siya pa rin ang naaalala mo. Ay, naku, halika nga rito. Pahag nga. Han, sorry na kung nakikita mong mahal ko pa rin siya. Pero, di ba, ikaw na nga yung nagsabi na kahit sino pa ang dumating sa buhay natin, hindi mawawala sa puso natin ang mga minahal natin noon, di ba? Tsaka palagi mo lang tatandaan na mahal kita. At nagpapasalamat ako dahil dumating ka sa buhay ko. Dahil alam mo kung hindi, baka kung ano nang pinagagawa ko ngayon. You saved me. At araw-araw kong ipagpapasalamat yun sa'yo. Alam ko na mahal ako ni Emma. Pero sa bawat araw na lumilipas, parang pakiramdam ko na nakikipagkompetensya ako sa isang namatay na. Wala kasi siyang ibang bukang bibig kundi yung ex niya. At dahil sa pagmamahal ko sa kanya, hinayaan ko na siya. Hanggang sa unti-unti ko na palang nababago ang sarili ko. Nagtuloy-tuloy ang relasyon namin ni Emma. At ganun pa rin siya. Kinukwento niya ang mga ginagawa nila ng ex niya. At dahil sa mahal ko siya, ginagawa ko rin kung ano ang ginagawa ng ex niya sa kanya.
Oy, Ronnie. Okay ka lang ba? Ano bang problema? Ewan ko. Di ko nga alam kung ako lang ba yung gumagawa ng problema o may problema talaga. Ano bang nangyari? Teka, nag-away ba kayo ni Emma? Hindi naman. Pero, ewan ko. Nainis ako. Eh bakit naman? Okay lang naman sa akin yung mamiss niya yun. Pero yung harap-harapan niyang ipakita sa akin, yun ang hindi tama. Napaka-insensitive niya. Parati siyang nagkukwento tungkol sa love story nilang dalawa na paulit-ulit lang naman din. Nainis ako kasi kahit wala na siya, siya pa rin yung nasa puso't isipan ni Emma. Kaya nga hindi ko alam eh. Ako lang ba yung gumagawa ng problema? O may problema talaga? Eto lang ha. Sinubukan mo na bang kausapin si Emma tungkol dyan? Hindi pa. Natatakot lang kasi ako na baka may iba yung tingin niya sa akin kapag sinabi ko sa kanya kung anong nararamdaman ko. Baka isipin niya kasi na wala akong respeto sa ex niya. O di kaya naman, makasarili ako. Alam mo naman na mahal ko si Emma eh. Kahit nga yung mga ayaw kong gawin, ginagawa ko para sa kanya. Ginagawa kong lahat para maging katulad ako ni Eddie. Eh loko-loko ka pala eh. Eh bakit kailangan mong ibahin ang sarili mo? Ano, para mahalin ka ni Emma? Para matuwa siya sa'yo? Oo, ano pa ba? Kahit hindi ako marunong magluto, pinag-aaralan ko pa yan para sa kanya. Kahit hindi ako mahilig sa mga outdoor activities, sumasama ako para makasama ko siya. Kasi alam mo kung hindi ko yun gagawin, ibibring up na naman niya si Eddie. Eh bakit ba kasi hindi mo na lang siya kausapin? Hindi mo kasi siya hinahayaan na malaman ng totoong ikaw. Kung parating gusto niya masusunod, hindi na ako magtataka kung maghihiwalay din kayo. Paano kung magalit lang siya sa akin? Eh di maghiwalay kayo. Huwag mong hayaan na maging rebound ang role mo sa buhay niya. Bakit nakikipagkompetensya ka sa isang taong wala na? Ewan ko, naguguluhan ako. Magpakatotoo ka kasi. Huwag mong hayaan na magpakain ka dyan sa pagsiselos mo. Eh wala na yung Eddie. Hindi na yun babalik. Ikaw na ang mahal ni Emma. Kaya umayos ka dyan kung ayaw mong magkasira kayong dalawa. Sinubukan ko naman magpakatotoo pero sa huli, mas nanaig ang kagustuhan kong mapasaya si Emma. Pero may mga pagkakataon pa rin na gusto ko namang mahalin niya ako bilang ako talaga. Hindi yung dahil nakikita niya ang ex niya sa akin. O ayan, maayos na ulit ang kwarto mo. Hindi na magulo ha, organized na yan. Thank you, Han. Ay naku, bakit ba kayong mga lalaki ang gulo-gulo ng mga kwarto nyo, no? Ginagawa nyo kasing bodega eh. Hindi ko rin alam eh. Salamat sa pagtulong sa akin ngayon eh. O siya, you're welcome. Ano, gusto mo magkape? Magkape? Ang init-init kaya. Saka pawisan na nga tayo ngayon eh. Inom pa tayo ng mainit. Ah, ayaw mo pala nun. Kasi kami dati ni Eddie, alam mo kahit anong oras kapag trip talaga naming magkape, magtitimpla kaming dalawa. Eddie na naman. Ano, may sinasabi ka ba? Ang sabi ko, itatapon ko na tong kahon ng mga sirang gamit sa labas. Dala mo rin ba yung mga ibebenta mo? Oo, ito na yung lahat yun, oh. Sirang lampshade, walang salamin na picture frame, walang tintang ballpen, at marami pang iba. Teka lang, ba't nasama tong relo dito? Itatago mo pa yan? Mukhang hindi na pwedeng i-repair yan ah. Itapon na lang natin. Hindi to itatapon, ayoko. Oh, bakit galit ka? Ano bang meron sa relong yan? Regalo to sa akin ni Eddie, kaya hindi ko to pwedeng itapon. Ano pa yan? Wala na nga pakinabang yan eh. Itapon mo na nga. Ayoko nga sabi. Bakit ba ang kulit mo? Mahalaga to sa akin dahil bigay nga to ni Eddie. Eddie na naman. Alam mo, kung nakakayaman lang ang pagbanggit ng pangalan niya, baka mayaman ka na nga ngayon eh. Tapos aawayin mo ako dahil sa sirang relong yan? Emma, kahit anong gawin mo, hindi na yan babalik pa sa dati tulad ng Eddie mo. Kahit ilang beses mo pa siyang ikwento sa akin, hindi na siya babalik sa'yo. Patay na siya, kaya tanggapin mo na yon. Ano? Ano, Ronnie? Anong sinabi mo? Gusto mo ulitin ko pa para matanim dyan sa isipan mo na wala na siya? Ako na ang nasa harap mo ngayon. Pero ang sakit lang dahil kahit anong gawin ko, hindi siya mawala-wala sa isip mo. Lalong-lalo na dyan sa puso mo. Hoy,
Ronnie, ito lang ang tatandaan mo ha. Kahit anong gawin mo, hindi na mawawala sa puso ko si Eddie. At kung talagang mahal mo ko, tatanggapin mo yun. Hindi mo man lang ba napapansin na sa tuwing binibida mo siya sa harapan ko, nasasaktan ako. Nagsiselos ako. Dahil kahit ako tong buhay, hindi ko siya magawang higitan eh. Alam mo minsan, natatawa na lang ako sa sarili ko dahil pinagseselosan ko ang isang taong wala na sa mundo. Pero mas nasasaktan ako dahil kahit anong gawin ko, hindi ko pa rin makuha ng buong buo ang pagmamahal mo. Alam mo anong pinagdadaanan ko noon? Kasama nga kita nung panahong umiiyak ako sa lungkot, diba? Sinagip mo pa nga ako eh. Parati mong sinasabi na hindi naman siya mawawala sa akin. Tapos gusto mo kalimutan ko siya ngayon? Gusto mo tanggalin ko siya sa buhay ko? Alam kong hindi na mawawala ang pagmamahal mo sa kanya. Pero ang hiling ko lang, sana bigyan mo naman ako ng kahit kaunting pagmamahal mo. Bakit? Kulang pa ba yung binigay ko sa'yo? Mahal naman kita, Ronnie ah. Pero hindi kasing lalim ng pagmamahal mo sa kanya. Ako yung nasa harapan mo ngayon eh. Ako ang kasama mo. Pero pakiramdam ko, parang ako yung namatay at siya yung buhay. Hindi mo pa pala kayang ibigay ng buo ang pagmamahal mo. Bakit mo ba ako hinayaang mapalapit sa'yo? Para ano? Para may makasama ka sa tuwing mag-isa ka? Mas mabuti pa kung tapusin na lang natin to. Teka lang, ano ka mo? Huwag muna natin ipilit ang isang bagay na hindi pa pwede. Hindi pa kasi oras para magmahal ka ulit. Akala mo lang na handa ka na. Akala mo lang na mahal mo ako pero hindi pa. Nalungkot ka lang, Emma. Pero hindi naman ibig sabihin no na dapat nating tapusin lahat, diba? Pwede naman tayong magtulungan, diba? Kailangan kong lumayo sa'yo para malaman mo kung talaga bang may lugar ako dyan sa puso mo. Masyado na kasing masakit eh. Parehas na tayong nahihirapan. Kaya mas mabuti kung may tatapusin muna tayo bago magsimula ng panibago. Sa loob ng 2 taon, hindi naalis sa puso ko ang pagmamahal ko para kay Emma. Araw-araw hinihiling ko na sana magkaroon ng chapter 2 ang istorya naming dalawa. Paitama ang mga mali at maging masaya sa huli. Kumusta ka naman? 2 years din tayong hindi nakita. Oo nga eh. Ito okay lang naman. Na-promote na ako sa work. Wow, congratulations! Oh, ikaw, ano na bang pinagkakabalahan mo? Ayun, ganun pa rin naman ang buhay ko. Pero masaya ako. That's good, that's good. So, may girlfriend ka na ba ngayon? Naku, wala pa no. Bakit ikaw? Meron na ba? Wala pa rin. Bakit mo nga pala ako gustong makausap? Kasi 'di ba sabi mo kanina, pupuntahan mo ako sa bahay? Gusto ko lang kasi sana na mangamusta saka alamin kung may babalikan pa ba ako. Bakit? Sigurado ka na bang gusto mo nang bumalik? Oo. Alam kong nasaktan kita noong mga panahong yon nang hindi ko sinasadya. Tsaka tama ka nga. Kailangan ko lang talaga ulit na maranasan na mag-isa para mabuo ako. Kailangan ko munang mahalin ang sarili ko bago ako magmahal ng iba. At nagpapasalamat nga ako sa iyo kasi tinuruan mo akong maging matatag. Ikaw yung nagbigay sa akin ng dahilan para harapin ng may buong puso ang hinaharap ko. Ikaw yung naging dahilan para mahanap ko yung dating Emma na nawala noon dahil sa pagkamatay ni Eddie. Ganun naman talaga kapag nagmahal ka, di ba? Dapat walang pag-aalinlangan kang mararamdaman para maibigay mo sa taong yun ang isang pagmamahal na karapat-dapat para sa kanya.
At yun nga yung natutunan ko ngayon. Alam mo, nandito ako para malaman kung pwede pa ba akong bumalik sa buhay mo? Kung matatanggap mo pa rin ba ako tulad ng pagtanggap mo sa akin nun? Kasi, Ronnie, ngayon, mas kaya na kitang mahalin ng buo. Sigurado ka na ba dyan? Oo. Kaya, kaya ko ba akong mahalin ulit? Wala namang nagbago eh. Hinihintay lang kitang bumalik sa akin. So, ibig bang sabihin yan, pwede nang maging tayo ulit? Oo naman. Kailan ba hindi naging pwede? Basta, huwag mo na gagawin sa akin yun ulit ha. Medyo nakakababa kasi ng self-confidence eh. Oo, promise. Tsaka, I'm really... Tama na. Nakaraan na yun. Kalimutan na natin. So wala akong yakap man lang dyan. Thank you. Mahal na mahal talaga ako ng Diyos para ibigay ka niya sa akin. Hinding-hindi ko hahayaan na mawala ka pa ulit sa akin. I love you so much. I love you too. Hindi namin sinayang ang pangalawang pagkakataong binigay sa amin ng panahon ni Emma. Version 2.0 na mas pinasaya, pinatibay, at mas lalong nagmamahalan. Yung pagmamahal na totoo at kontento. Sa ngayon, isa na ang anak namin. At masaya pa rin ang pagsasama namin. Thank you, dear IFM, sa pagbibigay sa akin ng pagkakataon na makapag-share ng kwento ko. Hanggang dito na lang, Ronnie. Idol, may kwento ka bang nakakakilig? O di kaya naman may kurot sa puso? Pampagood vibes. O baka naman gusto mo lang makapagbigay ng inspirasyon? Halika! Pwedeng-pwede kang magpadala ng kwento ng buhay mo sa amin. Magpadala lang ng sulat sa email dearifmstories@gmail.com o di kaya naman mag-PM sa official Facebook page namin. Hanapin lang ang Dear IFM at kami nang bahala sa'yo. Malay mo, kwento mo na pala ang susunod na mapapakinggan. Ano pang hinihintay mo? Ikwento mo na yan dito sa amin sa Dear IFM, kung saan una ang kwento mo.